Eto, yung Poco X5 Pro ko. 1 month ko na siyang nagagamit at naging daily driver ko. Sa video na to, pag-uusapan natin yung pros, cons, at kung i-recommend ko ba ito. Uunahin muna natin ang design and build quality. Ito ay plastic all around. Yung part na malapit sa camera na glossy ay fingerprint magnet. Yung camera ay merong rectangular cutout. Yung back din natin ay may metallic at glittering na appearance. Sa top side, meron tayong headphone jack, speakers, microphone at IR blaster. Sa right side ay ang volume rockers at ang fingerprint sensor at power button in one. Sa underside naman natin ay mic, charging port at speakers. All clear naman sa left side. Maganda yung design and build quality natin. Pero hindi ito yung device na nag-i-scream ng flagship phone pagdating sa appearance at build quality. Sunod naman natin yung performance. Ang Poco X5 Pro ay merong Snapdragon 778G. Itong chipset na to ay 2 years old na, pero okay pa din. Kayang-kaya mag-run ng mga AAA games. For me, Genshin Impact yung lagi ko nilalaro dito. At the highest settings, nakaka-experience ako ng konting frame drops. Pero di siya to the point of unplayability. Sandali lang siya. At minsan lang nangyayari. Mostly pag heavy sa resources yung area. For example, yung sa forest ng Sumeru na multi-layered at saka heavy sa leaves. Personally, hindi ko sinasagad yung settings ko. Pero kung isa ka sa mga players na gustong magsagad ng settings, kaya nito. Don't expect lang na kasing smooth to ng mga flagships. For its price, napaka worth it nang makukuha nating performance. Sa camera, sa rear, meron tayong 108 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. At sa front, meron tayong 16 megapixel shooter. Sa photos naman, even for me na hindi ganun ka camera centric na user, nakita ko talaga na maganda yung mga photos at color accurate din naman kahit papano. Details are sharp at noticeable. Pagdating sa video, kaya nito mag-record ng up to 4K 30 FPS. Meron tayong EIS para sa stabilization pero magagamit lang ang EIS kung 1080p 60 ang gagamitin nyo. Medyo noticeable yung EIS adjustment sa stabilization. Sa video quality naman, good naman at maganda pang social media. Keep in mind na hindi ako camera-centric user, mas mainam na tumingin pa kayo ng ibang reviews pagdating sa camera. For sound, meron itong stereo speakers. Ginagamit nyo yung dalawang speakers sa left and right channel para sa mas immersive experience. Me, personally, coming from a mono speaker, nagulat ako kasi parang headphones na kung saan yung direction ng sound ng pinapanood ko, doon tumutunog yung speaker. Maganda din yung tunog ng speakers at wala naman ako masasabing problema. Sa display naman, meron tayong AMOLED display. Nagustuhan ko talaga kasi very good and crisp yung colors. Blacker blacks at syempre power saving. Nagsusupport din ito ng up to 120Hz na may dynamic switching. Ibig sabihin kusa siya nagpapalit depende kung meron siyang touch na detect o hindi. Isa sa mga nagustuhan ko sa cellphone na to ay yung battery. Meron tayong 5,000 mAh na battery pero may 67 watt na fast charging. Naka-full charge ako from 15 to 30% ng around 35 to 45 minutes. Ngayon naman, para sa mga notable experience ko pagdating sa device na to. Una, in the first 1 to 2 weeks, napansin ko na medyo mainit siya even in idle o kaya naka-screen off. Hindi ko alam kung ito yung dahil sa adaptive battery na feature ng Android na kung saan ino-optimize pa niya yung battery usage or talaga may nagko-cost nito. What I did was nirestrict ko yung Google app and pinatay ko yung RAM extension. I noticed na pagkatapos, gumanda na yung temps in idle pero hindi ko sure kung ito yung mga nag-cause. Tingin ko na pwede din sa ginagamit kong apps yung nagko-cause dahil sa ibang reviewers wala naman silang nabanggit na ganito. Another thing is para doon sa gumagamit ng apps running in the background. Meron kasi akong app na Bitwarden. Itong app na ito ay para sa pag-store at autofill ng credentials na ginagamit ko. In my experience, di gumagana yung feature na gusto ko sa quick settings. Ito raw ay dahil talamak sa MIUI ang pagkikill ng madaming background apps. Para dun sa dynamic screen refresh rate, gumagana lang ito pag mataas yung brightness ng screen. And lastly, para sa mga nasa custom ROM scene, kung di ka naman nagpa-flash o nagbabalak mag-flash, you can disregard this naman. Meron itong very active community. Available na din yung custom ROMs officially and unofficially. At madami na din sila. Meron lang slight na problema.
As of making this video, yung mga bagong production na Poco X5 Pro ay gumamit ng ibang display na di pa nare-release ni Xiaomi sa community ang drivers. In result, nadi-disable yung touch at walang display pag nagpa-flash ng custom ROMs para sa device na affected nito. I think mafi-fix nila ito pero matatagalan lang. Kaya wag muna kayo magpa-flash ng AUSP custom ROMs. In conclusion, napakasulit ng phone na to. In under 20,000 pesos, meron kang good all-around phone, great performance kahit pang mabigatan na gaming, magandang display at sound for media consumption at good battery na mabilis pang i-charge. If you were eyeing this, pwede nyo i-check yung links below from Shopee and Lazada. Ang cost nito ay around 14,000 to 16,000. Don't forget yung mga vouchers para mas makatipid kayo or pwede din kayo manood pa ng ibang reviews. I recommend yung review ni Pinoy Tech Dad, Paul Tech TV at yung short circuit galing sa Linus Tech Tips team. Lahat ng yan nasa links in the video description. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.